So what's up mga kanik-ride? So ngayon meron tayong parang bagong big bike sa akin to, MVP 502N 502cc siya. Actually ano lang siya, oh, yun nakalagay, 486cc. So para siyang Suzuki Gixxer ba yun na big bike, diba, ilaw oh. Pero pwedeng MT series din, pero nung unang tingin ko Suzuki Gixxer ang datingan na big bike. So lightweight siya, sinakyan ko siya, tinry ko siya. It reminds me rin ng dati kong motor na NK400. Pag ginamit mo siya para siyang NK400, ganun yung stance na yan. So magaan siya para sa big bike. Mas magaan to kaysa sa Dominar 400 ko. So yun, tsura niya, yan, kita nyo naman, astig, angas, lightweight, ganda, ang forma to. Bago lang to, hindi ko pa nakita kung may bumili naman ito, wala pa. So tingnan natin kung ano meron dito sa motor na to. So yan siya, oh. Then gulong niya ito, Gran Turismo Pirelli branded yung gulong. Hayip, yun o, 120/70 size 17 yung mugs. Yun yung sa harap. Sa likod 160/60/17, yun yung size nya. Common yun, ganong size sa mga 400cc na gulong. Then meron na siyang mudguard dito, kasi nga manipis lang to, kaya mayroon siyang mudguard. Maganda yan din yan. So balik tayo sa unahan. So dual disc brake siya. Ito, dalawa, NK400, ganun din yun. Then dual piston caliper, ABS na to, harap likod, single disc brake sa likod, syempre ito lang naman yan. Sa gilid naman, forma, hindi siya mainit, promise. Natry ko siya, inikot-ikot ko siya, hindi siya ganun kainit tulad ng NK400 na mainit. Yan, forma siya. Tangke is plastic. Then dito naman to sa gauge. So habang nag-open siya, TFT display na siya, M502N robots. Yan. Then dito sa switch niya, common lang, high beam, low beam. Yan, high beam, signal light, ito. Tapos switch on, switch off. Diyan yung ilaw niya, pwedeng patayin all the way. Yan o, pwede patayin. Pag naka signal light ka, hindi gagana to. Hazard light pala, yun. Hindi gumagana ang hazard light kapag naka signal light ka. Automatic, once na matouch mo siya, automatic nawawala yung hazard light, nawawala yung effect nya. Yun, so ganun siya. So kung mo na yung iba details, yan. Ito yung pipe nya, plain lang, linis tignan. So backride nya, ito pwede baklasin, kaya lang nakakonect yung pipe dito sa back, sa hapakan ng backride mo. So gagawa ka ng paraan pag gusto mo tanggalin to. Then yung weight nya, gaan lang, kahit mataas siya, gaan lang siya. Madali atras, magaan lang to. So test drive na natin. Kaya kasi tinaray ko lang siya. Maangat RPM. Pag dumating na sa 5,000 RPM, maramdaman nyo na yung parang vibrate na upuan. So dual twin cylinder engine to. So try natin. So yun, mapapansin nyo pag cambio ko tumunog, diba? Para siya sa NK400 dati. So masasabi natin ay hindi to sleeper clutch, standard lang to. Standard lang to. Tumutunog siya. It reminds me of talaga, NK400. Malagatok, may tunog, para may pumapalo. So mostly alam ko pag China bike ganun talaga.
Pero magaan to. Mas magaan to kumpara mo sa Dominar. Siguro kasi yung ganito mga KTM or Z400, magaan lang oh. Mabigat lang ng konti to sa MT-15. So ito sulit to, tingin ko. Marami na lumalabas na big bike ngayon. Magaan siya, hindi kayo agad mapapagod sa motor na to. Madali rin isingit to kasi masyado siyang may pagka-compact yung pagka-motor niya. Mas maiksi siya kumpara sa Dominar na mahaba. Ano, maganda rin ang gulong, maganda ang handling. Pirelli kasi yung gulong, branded na. Ito lang yung nakita kong parang China na ang gulong is Pirelli agad. Yung iba kasi hindi naman Pirelli, kakapit pero hindi Pirelli. Ito talaga makakapit. So dito ko natatapusin yung content. So this is Nick Ride Ride, say ciao.